Nang marinig ang tungkol sa Monster Organization, ilang sandali bago ito tuluyang nag-sink in sa kanyang isipan. At nang magawa na, agad na ikinonekta ni Wong Jing ang mga tuldok at itinuro ang malinaw na katotohanan. Si Yi ay miyembro ng kilalang Monster Organization. At sa planetang Blue Star, ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa kasalukuyan ay ang Monster Organization. Lahat ng bansa at mahahalagang tao ay baliw na naghahanap ng impormasyon at kaalaman tungkol sa Monster Organization. Pagkatapos ng lahat, ang record ng Monster Organization na ito ay sobrang pinalabis. Ang dalawang miyembro lamang na nagpakita ay nagpakita ng lakas na kayang pabagsakin ang isang malaking bansa. Ito ay lubhang nakakabighani at nakakatakot, ngunit ang organisasyong ito ay tila bigla na lamang nag-uumapaw mula sa kawalan. Maliban sa mga labanan sa Wado at Nanga, walang kahit isang bakas na makikita. Ang kakayahan nitong magtago ng lihim ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ng lahat, ang Monster Organization ay dapat na napakalaki upang makapaglinang ng ganoon kalalakas na mga miyembro. Ngunit ang katotohanang nananatili itong ganap na hindi matunton sa kabila ng laki nito ay tunay na nakakatakot. Dapat ay may makapangyarihang figure sa likod nito, na tumutulong sa Monster Organization na burahin ang mga bakas nito. Si Yi, bilang isang mapagmahal sa sarili na bastardo, gaya ng lagi niyang ugali, ay labis na pinuri ang kanyang sarili habang formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang miyembro ng Monster Organization. Sinabi rin niya na may hawak siyang mahalagang posisyon sa loob ng organisasyon at siya ang kahalili ng leader. Ang organisasyon ay pumayag na magpadala ng 3 miyembro upang tulungan siya, at makikilala pa ni Wong Jing ang dalawa sa kanila. Si Demon Eye mula sa labanan ng Hado at si Mang mula sa labanan ng Nanga. Muntik nang sumilay ang mga mata ni Wong Jing nang marinig ito, at sinabing ito ay isang SSR level na super carry at talagang nakakapagpasigla. Samantala, sa sinaunang katimugang kabisera sa labas ng lungsod, sa loob ng hindi matitinag na pader nito, ang kanilang mga imperial na gwardya ay nagmamarcha patungo sa kanilang maharlikang libingan, na dumaraan sa kanilang marangyang pagpapakita na nagsasabing ipinagbabawal ang maharlikang sakripisyo. Samantala, sa maharlikang libingan, sa malalim na ilalim ng lupa kung saan matatagpuan ang kanilang ancestral Dragon Hall, ilang sangay at pangunahing miyembro ng pamilya ang matiyagang naghihintay sa paggunita ng ika-60 seremonya ng paglipat ng Dragon Vein sa ibaba ng hagdan ng palasyo sa ilalim ng lupa. At sa itaas ay nakatayo ang mga patriarka ng pamilya habang inihayag nila na ang kanilang 9 na maharlikang pamilya ay nagtipon sa ilalim ng ulo ng dragon na naglalaman ng isang kabaong upang masaksihan ng isang kahangahangang pangyayari. Maliwanag na ito ang bagong henerasyon ng seremonya ng paglipat ng Dragon Vein. Habang nanunood at tahimik na nakikinig ang bawat miyembro, isang batang lalaki sa likuran ng pagtitipon, si Xiao Gulong ng pamilyang Xiao ay lubhang kinakabahan. Ang nakaraang Dragon Vein ay pag-aari ng pamilyang Li, at sa pagkakataong ito ay kanilang pamilyang Xiao na ang turn. Mula sa sandaling ipinanganak si Xiao Gulyong, siya ay pinili ng pamilyang Xiao bilang Dragon Vein. At mula sa murang edad, wala siyang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo o sa ibang tao na kasing edad niya. Si Xiao Gulang ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga tagapaglingkod na nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at sa kanyang ama na nagturo sa kanya na bumasa at nagbigay sa kanya ng edukasyon. At tila ito ang unang pagkakataon na nakakita ng napakaraming tao ang kawawang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nang makita ni Xiao Gulyong ang isang batang morena na nakasuot ng masikip na damit, agad siyang kinabahan at hinatulan ng dalaga na napakaganda. Halos eksaktong katulad ng inilarawan sa mga librong nabasa niya. Mariing inilingan ni Xiao Gulong ang kanyang ulo upang maalis ang kanyang mga iniisip na ito ay nakapipinsala. Malapit na siyang maging Dragon Vein, at hindi niya inakalang makakapagsalita pa siya sa isang babae. Sa loob-looban, sinaway ni Xiao Gulang ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng gayong bulgar na kaisipan. Paano niya haharapin ang mga turo ng kanyang ama, ang punong ministro? Itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang bawat tao ay ipinanganak na may tiyak na tungkulin na dapat gampanan, at dapat nilang tanggapin at gampanang mabuti ang kanilang mga trabaho. Tulad niya, si Xiao Gulyong, siya ay isinilang upang maging isang Dragon Vein. Sa kasamaang palad, si Xiao Gulang ay nagdadala ng misyon ng maharlikang pamilyang Xiao at ng tadhana ng dakilang dinastiyang Xi.
Na-hypnotize mula sa mismong sandali ng kanyang kapanganakan, tunay na naniniwala si Xiao Gulyong na ang kanyang kapanganakan ay para sa araw na ito at iniisip din niya na ang tunay na lalaki ay hindi lumalapit sa mga babae. Ang kanyang misyon, ang kanyang tanging layunin ay ang humiga sa gintong kabaong na yon. At ito ang paulit-ulit na sinabi sa kanya ng kanyang ama, ina, kapatid, at ng lahat. Ilang sandali matapos ang opisyal na pagsisimula ng seremonya, at kinuha ng bawat patriarka ang imperial na selyo ng kanilang pamilya, bawat isa ay naglalabas ng isang nagbabantang enerhiya. Pagkatapos ang mga enerhiyang ito na may tatak na iba't ibang marka ay sabay na bumulusok mula sa kanilang mga selyo, at pagkatapos ay lumipat patungo sa kabaong ng dragon na may bilis ng kidlat, bawat isa ay kumakapit sa isang tiyak na marka sa gintong kabaong ng dragon. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos ng ilang sirkulasyon ng enerhiya, sumigaw ang pinuno ng pamilyang Xiao upang buksan ang kabaong ng dragon. Nang bahagyang bumukas ang kabaong ng dragon, ang gintong enerhiya ay kumalat sa hangin nasa ilalim ng lupa. Ang patriarka ng pamilyang Xiao ay nag-utos sa mga tagapagtanggol na sumulong, ang dalawa ay nagtipon at ginamit ang kanilang chi upang tumalon at patatagin ang kanilang patriarka sa hangin. Pagkatapos ang matandang patriarkang ito ay itinaas din ang kanyang mga kamay paitaas, nagtipon at gumawa ng kanyang sariling chi, ngunit makalipas ang ilang segundo, siya ay lubusang natulala dahil ang enerhiya ng dragon ay lumalaban sa kanya.